Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pinoy! Gising na! 4:03. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising! Headlines. Kala ko may tutorial na gagawin dito. Ayan, tapos na yung tutorial. Okay. Araw po ngayon ng Webes. Unang Webes sa buwan ng Hunyo, June 5, 2025. Happy 5 de Hunyo. Oy, bukas, 6-6! 5 de Mayo pala. Ay, Baka naman, pagbigyan nyo na ako. sa pagkakatanda ko, Kas, sa pagkatanda ko, nung nakarang buwan, hindi siya nakapag-check out. Oo, kasi alam nyo yun, yung pinag-text. Ay, Ano? talaga. What's with the... Ay, ano sabi mo kanina bago mag-start? Ang uhuli ng ano nga... Ang uhuli na ating mga kulay. Di ba? Gusto ko yung polo mo. I love the stripes and the combination. Oh, I you like should it. love me also. Ang hindi mo lang alam, sinabihan ako ni Ian Articon. Artico na. Ayan, gusto na mag-live araw-araw. Talaga ba? Hintayin natin mamaya. So, Okay, talaga. so Totoo dapat ba? So dapat ba yung sports natin mga 10 minutes before 6, no? Oo. Dapat 10 minutes before 6. So dali, ito na raw ang ating mga headlines. Pinoy Gising. Krisis sa kagutuman, target tuldukan ng pamahalaan sa taong 2028. Pinoy Gising. Sabi na yan dati. Halos Halos 20 bagyo maaaring pumasok sa bansa hanggang Nobyembre. Ayon yan sa Pag-asa. Pinoy Gising. Pero wala pa yung una. That's good. Kahit pa wala pa yung una. Dating Negros Congressman Arnolfo Teves Jr. babasahan ng sakdal today. Pinoy Gising. Balita sa ibayong dagat, mga scientists sa Japan nakadiskubre ng plastic na natutunaw sa tubig alat. Pinoy Gising. Sa sports mamaya ni Artico na. Phoenix wagi kontra Northport debuting game ni Calvin Abueva. Sino palpal? Pinoy Gising. Wala ko, debuting. Debut. Samantala, ginagamit ang personal na impormasyon mo para makapang-scam ng ibang tao. Nakoy, bawal ho yan, ha? Oo, bawal talaga yan. Ngayon ko lang nalaman Kapag yan, kapag hindi mo pinayagang gamitin yung info mo, tapos ginamit pang scam, may bawal talaga yan. Alamin natin ang kaparusahan mamaya sa NBI. Nako, bawal ito. Pinoy Gising. Feeling ko maraming gumagawa nito. Pagpapahid ng yelo sa mukha, nakakapagpalit niya ba ng pores? Mamaya, let's prove it. Pinoy Gising. Kaso naman ng rabies sa Pilipinas, bumaba daw ngayong 2025. Alamin natin kung yan ay fact or fake mamaya. Pinoy Gising. At sa mga naglalaki ang ulo! Nino! Secret ulit. Ay, secret Michelle D. nakagat sa mukha ng kanyang alagang aso. Pinoy Gising. Ito yung sinasabi mo, rabies. Yan. Oo. Sa isa pang malaking ulo. Nino! Secret nga. Robin Padilla ay sinusulong ang pagiging national artist ng yumaong singer na si Freddie Aguilar. Pinoy Gising. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising. Bangon na, tayo na. Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising.
cracker pala to. Tagyan na mili. Iba pa niya mili yun. Yata yan, ba? Estudyante. Grade. Tama na. Kaya pinakinggan ko. Ano? Ano na, magpapasukan na. Yeah, oo. Ay, ano pa nalangan? Hirap! Ay, hindi ko pala. Hirap! Hindi kayo sisigaw niyan. Yung mga anak. Yes. Alam mo, nung panahon natin, kasi wala pa internet noon eh. Wala pa mga cellphone. Alam mo, yung mga mga 1 to 2 weeks going to the pasukan, yung excitement namin sobra-sobra kasi may bago na kami i-cover ng mga notebook, may bago cover na kami ng mga libro. Bago Yun. isisira. At saka usong-uso kasi noon na hindi ko alam ngayon kung meron pa rin. Usong-uso noon yung mga pambalat ng notebook na sina Cheryl Cruz, Romnick Sarmenta, Jolina Magdangal. Pero ngayon parang wala na yata. Wala na mga cartoon na ngayon. Oo, ano na ngayon eh. At saka yung kulay na ngayon, may mga kulay na. Tsaka minsan yung mga teacher, yung mga prof specific sila na, kunwari, sa mga Katleya, na kulay yellow, yan lang na gamitin niyo sa subject ko. Parang gano'n. May mga school na kailangan yung notebook na nila yung bilhin. Ay, may logo and all. Yes, so ngayon, gano'n Dati kasi hindi gano'n. At Pati nga medyas? At saka dati, yung chine-check talaga ng mga teacher, mga notebook, kung may mga sinusulat ka. Oo, di ba? Yung lesson nila, parang wala na mga gano'n. Yung magsisimula yung klase nung teacher na yan, okay, class, get your notebooks. Wala ba lecture? Yung lecture niya, mga dalawang pauna ka, nagsimula sa kaliwa, isulat niya na buong blackboard. Wala pa 5 minuto, buburahin na yung nasa kaliwa, hindi ka pa tapos, susulat ng bago. Correct. Kaya kailangan masigasig ka sa pagsusulat. Ang sakit sa kamay magsulat. Pero pagandahan ng sulat noon. Ngayon, hindi na pagandahan ng sulat kasi puro mga mga module na. Tsaka yung iba nagta-tablet, tina-type na lang ngayon. Oo. Pero uso pa ba ngayon yung Kasi dati may subject ng penmanship or writing. Tapos dati required ka matuto mag-cursive. Ay sa amin hindi naman. Ay, hindi sa inyo. Sa amin required ka kasi may textbook ka pa ng writing talaga. Kaya ngayon, tanungin mo mga estudyante kung anong paborito nilang tatak ng brand ng ballpen, wala silang alam. Kasi dati pagandahan ng mga GTEC. Ayan. Yung mga Pilot. Nauso dati yung Bic. Yung Bic. Yung Bic. Yung kulay nila na Bic. Ayan. Mga taga U-Belt, HBW. Yan. Tapos mayayari ka pa pag wala kunwari blue ang ballpen mo, tapos kailangan black. Makikipagtapay ka pa. Merong ballpen. At kami noon meron ako personally, meron akong black saka pula. Yung pula, doon yung parang yung topic. Yun, tapos black. Organizer yan. Oo, gano'n. May highlighter ka panigurado. Wala naman. Wala highlighter. Wala naman. Para malaman mo lang kung ano yung topic. Okay. Ayun yun. Meron pa ngayon ballpen na 3-in-1 4-in-1, 5-in-1. Iba-iba kulay. Yes, At saka lately, parang hindi ko na kung hindi niya na naabutan to, yung ballpen na nabubura. Meron pa rin hanggang yung ngayon. friction, di ba? Sa time namin, nagsimula yung pilot din yun, nabubura yung ballpen mismo. Yung inko. Yung inko, social, kaya pwedeng dayain. Kami dati, uso-uso Snoopy. Yan na Snoopy? Snoopy kami. Pero kami kasi wala mga Snoopy talaga noon eh. At saka pagandahan talaga ng sulat. Yun na nga. Tama. Parang kung manghihiram ka pa ng notebook, pakopya nga ako ng isang part, di ko binura na ng teacher natin. Pakapangit naman ang sulat mo. At saka paramihan talaga ng sulat dati. Kasi paramihan. Kapag hindi mo natapos, hihiram ka ng notebook sa iyong kaklase, iuwi mo sa bahay kasi tatapusin mo yung sulat. Ganun yun. Minsan, iba pa yung sinusulat. Kung hindi man lecture, love letter. Ayan. Sa likod ng notebook. Tapos yung may mga, ano ba yun, yung nilalaro pa yung ballpen na tinutulog, yung parang may flames din, no? Yeah. Yung nasa ibabaw.
Kasi tinutulak-tulak nila para may gera silang ginagawa. Yes, gera. Naku. Oo. Ngayon wala na mga ganyan kasi naubos sa for cellphone na. Ayun. Ginawa ng tamad ang mga tao. Exactly. Sa cellphone. Lahat nga ngayon may shortcut na. O, tiga mo, hinawakan tuloy ni Bambam yung cellphone niya. Cellphone niya, galing naman yan sa ano? Saan? Utang. Hindi pa pala fully paid. Akala ko yung mga Pro Max na fully paid, hindi pa pala. Utang yan. Okay, na kaya niya inutang. At nagbayad kaya siya sa pinagkautangan niya. Huwag kanya tutularan. Kasi siya nagsasabi ka ng utang. Pero, nasabi mo na yung utang doon sa pinagkautangan mo. Pero hindi ako magbabayad. Pinaalala ko lang. very good. Oo, di ba? At least mabuti akong nilalang. Hindi tumatakbo sa responsibility. Ayaw naman. Hinaharap lang, pero lumalapit pa nga. Yes. Sinasabi ko. Alam mo tawag dyan, Larms? Ang tawag dyan, tipid tips. Di ba? Ganun ako mangutang. Kahit na yan po matagal na, sasabihin ko sa'yo, oy, may utang ako sa'yo ha. Pero huwag mo asahan na babayaran ko. Sinasabi ko lang. Sinasabi ko lang. Pero at least hindi ko sinasabi na wala akong utang. Di ba? Hindi ako katulad ng iba na, excuse me, wala akong utang sa'yo, no? Oo, di ba? In denial. Oo, in denial. Ako hindi. Tinatanggap ko may utang ako sa'yo, pero wala akong balak magbayad. Ang mahalaga, naalala. Yes! Mario, sir, baka makalimutan natin ito. Naalala ko na, happy Thursday morning! Yes! Good morning po sa inyo. Kamusta ang iyong Baclaran Day? Ay, hindi ako nakapunta sa Baclaran. Umuulan ata. Umulan kagabi, para kasi paglabas ko basang-basa ang kalsada. Oo, ngayon, sa labas sa ating building, grabe ang laki, ang basang-basa talaga. Basang-basa sa ulan. Basag ang boses ko ngayon. Ano bang nag-concerto ko na naman kagabi? Yan. Ay, alas 4:14 na pala. Bago mag-detalye, ginawa niyo ba ni Ian? Natuloy na ba kayo mag-banding? Wala, Ano hindi kami kayo? magbaband. Excuse me. Mas ko lang linawin ha. Ay, sige, Hindi sige. kami ni Ian ang Ay, magbaband. hindi kayo ni Ian. Si Mama. Sumasa inyo na! Sa inyo palagi. At sa ating lahat. DWICLU Channel 23 Pinoy Gising! Magbalita na nga tayo. Kami po nyo kasama, Daryl Justin. Main Barreto. Flying A. Anton. Pinoy Gising! Ito na po, 15 minutos na makalipas ang 4 in the morning. Diretso na tayo sa detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Target ng pamahalaan na sa pagsapit po ng taong take note 2028 ay wala nang mahihirap na Pilipino ang nagugutom. Sinabi ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na ito ang pangunahing utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaya inilunsad ang walang gutom program o food stamp program. Sinabi ni Secretary Gatchalian na buo ang suporta ng Pangulo sa nasabing programa. Sa katunayan ay sadyang pinaglaanan na ito ng pondo hanggang 2028 sa ilalim ng pambansang budget. Dagdag pa ng kalihim inaprubahan ng NEDA. NEDA is yung ngayon po ay DepDep ha. Ito na po yung dubi-dubi-dep-dep. Ayan ang programa kaya mayroon na itong sariling line item sa budget. Kaya naman araw-araw anya ay sinisikap nilang gawin at magkaroon pa ng improvement sa programa. Pinoy Gising! Sige natin. Ano ba? 25 na ngayon. Naka-on pala yung mic. Sorry. Ayaw mo yan. Ay. Yeah. Posibleng umabot sa 19 pala, hindi 20. 19 na bagyo ang pumasok sa bansa mula ngayong buwan hanggang sa Nobyembre. Batay po yan sa monthly tropical forecast ng Pag-asa. Maaaring pumasok ang 1 hanggang 2 bagyo ngayong buwan sa bansa. Tig-2 naman hanggang 3 sa Hulyo at Agosto. Tig-2 hanggang 4 sa Setyembre at Oktubre at tig-2 hanggang tig-3 sa Nobyembre. Sa kasalukuyan ay wala pang bagyong binabantayan ng Weather State Bureau sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, sa unang linggo ng forecast period ay posibleng tropical cyclone-like vortex na mabuo sa Philippine Sea, ngunit mababa pa po ang tsansa nito na ito ay maging isang bagyo. Pinoy Gising! Inirekomenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa mga lokal na pamahalaan na magsagawa daw mga LGU ng pre-disaster risk assessment sa kani-kanilang lugar. Ito ay matapos ideklara ng Pag-asa pagsisimula ng tag-ulan bunsod ng epekto ng hanging habagat o southwest monsoon. Binigyan diin ng NDRRMC na kailangan ding magsagawa ng inventory ng mga kagamitan ng mga LGU, stockpiling
maghanda ng mga mahahalagang pasilidad at sumunod sa Oplan-Lista Protocol ng Department of Interior and Local Government o DILG. Pinayuhan po ng ahensya ang publiko na maging alerto at manatiling nakatutok sa amin sa DWIZ. Ang galing, very good. Salamat po sa NDRRMC na tumutok daw sa atin. Bukod doon, manatiling nakatutok sa mga ulat panahon, maghanda ng go bag at makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal para sa wasto at mas detalyadong impormasyon. Pinoy Gising! Pero di ba dapat ang pre-disaster risk assessment mas maganda kung ginawa yun no summer season? Oo. Hindi today? Di ba Filipino time? Manyana na naman! Diyos ko, Nay! Kapag yung last minute na doon tayo magmamalali. Tapos pag nangyari na, iyak na. Wala na. Ay, Next time na lang. Okay, next year na lang ulit. Try natin. Better luck next year. Actually, dapat may mga pre-disaster, preparedness. Yes! After. Lalo nung lumindol, ha? Yun na nga. Recent lang, ha? Ilan yung lindol nung mga nakaraang linggo? Parang sunod-sunod ata. Diba? Kaya actually, dapat every after ng lindol, dapat may mga assessment na. Oo, hindi na yung pinaghihintay niya pa na, hindi, wala pa naman tatamang bagyo. Wala pa naman tatama ulit na lindol. Wala mga apisyak. Mahirap mag-repair ng umuulan, ha? Oo. Wala ninyo. At masisira. Gastos actually, doble. Para... Anyway, naghahanda naman ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay MMDA Pumping Stations and Floodgates Division Chief Engineer Michael Dose, nagpaalala na ang ahensya sa mga tauhan nito na maging handa ngayong tag-ulan. Siniguro ni Engineer Dose sa publiko na gumagana ng maayos ang 71 pumping stations ng MMDA na makatutulong upang mapabilis ang paghupa ng tubig sakali mang bumaha. Nanawagan naman ng MMDA sa publiko na itapon sa tamang lugar ang mga basura upang maiwasan ang pagbaha. Samantala, nagpaalala naman ng Meralco na mas maging maingat ngayong tag-ulan upang maiwasan ang kaso ng pagkakuryente. Maging maalam sana nila ang publiko sa tamang paggamit ng extension cords at tiyaking ilagay ito sa lugar na malayo sa baha. Pinoy Gising! Kung ayaw nyo makuryente, sumunod kayo. Hindi, tsaka ang kuryente ho ay dumadaloy sa tubig, ha? Baka nakakalimutan nyo. Baka magulat kayo pagtapak ninyo Ayun na, patay na. Iba yung spark na nararamdaman ninyo. May mga kaso, may recent na kaso dito sa Quezon City na pagnanay ata. Dalawa sila, no? Na kuryente. Dahil parang bumaha yata. So make ako sure. Naalala ko tuloy noon sa bahay sabi ko bakit parang may umuusok sa labas ng pintuan namin. Kasi may mga extension din doon sa mga garahe, naglagay ng extension. Yung pala yung isa exposed na, bagyo nun at bumabagyo nun at the time. Exposed na, tapos nakita namin basa, doon nasa ilalim siya na isang hagdan. Yung hagdanan namin puntang terrace, di ba, para semento yon. Yung pala, tumutulo na yung tubig doon sa may hagdan, sa ilalim, sa likod. Sabi ko, bakit kaya umuusok? Ay, buti nakita namin. Pinatay namin yung breaker, tapos saka tinanggal yung diba? Mag-double check nyo, ha? Lalo nung panahon ng Undo, yung pumasok baha sa kabahayan, So, mas magandang tiisin muna yung actually, hindi mo mainit pag bumabagyo, malamig naman eh. Walang kasi, umiinit lang yan pagka brown out. Oo, tapos pag bumabagyo, malamig naman. So, siguro tiis na lang na walang napatayin muna yung linya ng kuryente kesa may mangyari pang hindi mas maganda. Exactly. Ay, mag-ingat po kayo. Mahirap na. Okay. Di bali nang palitan nyo yung mga sirang appliances o mga kable ninyo kaysa yung buhay ninyo mapalitan. Kawawa naman. Correct. At i-charge po. I-full charge. Ang mga pagka bumabagyo-bagyo, i-full charge po ang inyong mga cellphone at Jisoo Life. Ayan. Gusto mo talaga sponsorship, no? Bakit? Bilhin nyo nga ito! Hindi, meron ka pala. Jisoo Life ang karamihan. Jesus is life. Ayun. Para namang yung Jisoo Life na yan, parang need na, no? Lahat ng bagay, no? Lahat ng bag meron. Tapos may mall pa na nagpapapromo ng from 1299 o 1499, 999 na lang. Basta meron daw kayo minimum spend na 3,000 at dala nyo rin advantage card nyo. Correct.
diba? O siya, sa oras mo na alas 4:22 na morning, bago natin i-shout it out si Flying A. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI ay aabangan ng mga tao today. Naglabas na ng commitment order ang Manila Regional Trial Court Branch 12. Dahil dito ay kay NBI Director Jaime Santiago ay ililipat na si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. sa Manila City Jail mula sa NBI Detention Facility sa New Bilibid Prison sa lungsod ng Muntinlupa. Samantala, nakatakda namang isa lang si Teves sa arraignment mamayang 8:30 ng morning. Pinoy Gising! Bilisan. Nilinaw naman ng Department of Justice na sabay-sabay nilang hinahabol o tinutugis ang mga puganteng nagtatago sa batas. Ito'y matapos lumutang ang mga haka-haka na si dating presidential spokesman Harry Roque ang sinasabing susunod na iuuwi sa bansa matapos maipa-deport sa Pilipinas si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Binigyang diin ni DOJ Assistant Secretary Miko Clavano na wala silang pinaprioridad o inuuna sa paghuli ng mga pugante pero tinitiyak nilang maihaharap nila sa korte ang lahat ng mga pugante. Paliwanag ni Ase Clavano, nagkataon lang na napabalik sa Pilipinas si Teves noong nakaraang linggo at hindi niya ibig sabihin ito ay paisa-isa ang pagpapauwi sa mga pugante. Iginit pa ng ahensya na pantay-pantay ang pagtingin nila sa mga nagtatago sa batas at sabay-sabay na kinakalap ang mga impormasyon para maaresto ang mga ito. Pinoy Gising! Tinawag po na unconstitutional o labag sa konstitusyon kung ididismiss ng Senado ang impeachment case ng walang ginagawang paglilitis. Ito ang sinabi ni Manila Representative Joel Chuas, isa sa 11-man prosecutors kasunod ng pagsulpot ng isang resolusyon na nagpapabasura sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Katwiran ni Congressman Chua, posibleng malabag ng Senado ang kanilang constitutional mandate. Parang kahapon ba yun, nag-press con si SPS ka gigil na rin siya. Nanggigigil na rin daw siya sa mga kongresista. Hindi ako bata ni House Speaker. Linawin natin na hindi po ako bata ng ngayong speaker. Kung yan ang gusto ninyo, panindigan po ninyo. Apaka-spontaneous magsalita. Oo, diba? Ganun yung ata sinabi kahapon. Parang ganun eh. Nang matanong kung iakyat ba ang usapin ng resolusyon sa Korte Suprema, sinabi ng mambabatas na hindi pa ito na pag-uusapan ng prosekusyon. Aniya, handa ang panel ng Kamara na humarap sa Senado sa Hunyo 11 para sa pagbabasa ng Articles of Impeachment. Pinoy Gising! Yep. Go. Hello, lead. Ay, wala pa. Wala pala si Bambam. Hindi, nag-edit. Naantay ko si Bambam. Nag-edit si Bambam. O yan, samantala dako tayo sa ating showbiz. Michelle D. Ayun na nga. Nakagat sa mukha ni Anton. Ay, bakit si Anton? Hindi. Siya magre-rep, Ana. Mukhang aso lang ako, pero hindi ako aso. Excuse me. Wala ako sinabi Parang dyan. malinaw lang ha, mukhang aso ako, pero hindi ako aso. May sabata. Parang yung sinasabi ko kahapon na si Juday. Yan! Hindi ko sinasabing pangit. Pero maganda siya dati. yan! Ayun na naman, tinitignan ka na naman niya. Ayan, may ballpen. Sorry. Ulit, again. Michelle D. nakagat sa mukha ng kanyang alagang aso. Ayun. Very good. Ibabalita pala ni Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Yung aso? Hindi. Ay, akala ko yung aso. Si Bambam. Alam mo yung favorite na kanta yan si Bambam eh. Ano. Bambam into the room. Sabi ko na eh. Tari mamaya nga, kasama yan. Sige. Oo, Bambam. Anyway, sa aking balitang showbiz, sinakmal Ayun. sa mukha ng kanyang alagang aso itong si Michelle D. Ang beauty queen na si Michelle D. Nalaman ng publiko ang nangyari sa beauty queen nang mag-post ito ng kanyang black and white na picture sa kanyang Instagram account kung saan makikita pa na naka-gouge pad yung kanyang bandang kanan. Kanan. Oo, kanang ilalim ng kanyang mata, buti hindi mata. Yun nga eh. Oo, di ba? Asa sa may bandang baba niya. Ayan. Aso talaga?
Ano yung aso niya? Yung kanyang pet dog, hindi ko alam kung anong kanyang pet dog, pero yung sabi niya ganoon, yung pet dog niya ang sumakmal sa kanya. Sa kanyang caption nilagyan ito ng mga salitang never underestimate your no matter how much, no matter how much you love, no matter how much we love your dog, never underestimate the dog bite. Sabi niya, act quickly. Yan ang sinabi niya doon sa kanyang caption, sa kanyang post, sa kanyang Instagram account. Sa isa pang mixing video naman, ay ipinakita nitong si Michelle D na nasa loob siya ng Animal Bite Center. Ayan. Kung saan nga niya ipinatreat ang kanyang dog bite. Ayan. Sabi nitong si Michelle nga, act quickly. Yeah. Nako. Di ba napapaalala nga ang DOH, di ba? Na magpabakuna. Agad. Oo. Agad na magpatingin, agad na magpaturok ng anti-rabies. Bakit? Mabuting na lang ganyan. Tingnan na para bang uutang ka. Hindi nga pala siya yung utang, ikaw. Act quickly, Hi, 9 months. Back to you. Back to you. Hindi kasi mga kaibigan, kaya ako ganyan si Madam sa akin. Alam niyo ito si Madam, pag nakakabasa siya ng mga naagat, nakalmot, may rabies, pusa, aso, rabies, ang agad niya naalala ako. Hindi dahil sa may rabies ako, ha? Hindi. Kundi ako po kasi nakalmot ng pusa. May aso si Daniel. Aso mo. Ano may aso na yan? Parang chihuahua ang dating. Ay, hindi social. Nakalmot to. Nakalmot. Nangyari? Nakalmot ako ng pusa, stray cat. Oo, feeling ko mas mataas ang rabies ko kaysa doon. Lagya ka. Mas mataas si immunity mo, no? Oo. Ayan, hindi, konti lang naman, dito lang sa may bandang, dito sa may bandang, naging Kabao. konti pa. Pinidepensahan pa. Ano sabi ni Michelle D? Sabi mo nga, Act quickly. Quickly. Yan, siya yun. Ay, hindi, joke lang po yun, ha? Joke lang po, hindi kailangan natin talaga, as in, kailangan talaga. Oras na kayo po ay ginilagnat na kailangan nyo na pong isuod kaagad sa ospital. Kasi meron ako natulungan na ganyan, na kinagat siya naman ng pusa talaga. Oo, kinagat siya ng pusa. Tapos inugasan lang nila, nilagyan nila ng bawang. Hindi, totoo yun. Ginawa ko. Huwag yung lalagyan ng bawang kasi mas lalo po masusunog. Nakakasunog po ang bawang, ha? Oo. Huwag yung ganoon. Nilagyan na ng bawang. Tapos, nako, 3 days na. Ulit-ulit yung lagnat. Kaya sabi ko sa kanya, itakbo nyo na yan sa ospital. Wala po kasi kami pera. Binigyan ko na ng pera. Yung inutang ko kay madam, yun ang binigay ko. Na hindi mo mabayaran. Kasi na ikaw ang gawa ko na eh. Tama. Charity ba? Ang charity hindi inuutang. Di ba? So, nung sinisingil ako ni madam, sabi ko sa kanya, parang ikaw na rin ang nag-charity. Tama. Kaya pautangin mo ulit. Nabigyan ako kahapon. Pero masaya naman siya sa charity niya. Masaya naman siya. Nakatulong siya. Pero at the back of her head, medyo na-scam na naman ako nito. Scammers. So yun kailangan natin kasi last year kung yun nakakamali, although madalas mali ako. Yan. Salamat sa disclaimer, okay? Mahigit 500 po ang fatality po ang fatality ng dog bite last year, kaya kailangan natin mag-act quickly kapag kayo po ay nakalmot, lalo na kapag manalalim po ang kalmot, kasi maaari po kayong hindi lamang doon sa rabies kundi yung tetanus po, mga kaibigan, yung tetano ay maaari din po kayong makakuha ng gano'n kasi nga madudumi ang kanilang mga kuko unless mga alaga. At saka huwag ko kayo na kapag tawag ito alaga nyo at may turok yan, kompleto sa turok yan, hindi na kayo vaccine. No, mali po yun. Ang vaccine po sa dog ay para po yun sa kanilang protection. Kapag sila po ay nakagat din ng kapwa nila dog, yun ang protection nila. Hindi po yung protection ninyo. Protection po nila yun. Tsaka nakakatakot pag yung dog o yung cat ay biglang namatay after that, di ba? Yun yung sinasabi nila, no? Parang, pero hindi naman ako naniniwala sa ganun. Hindi naman. Kapag kayo kahit yan pa ibuhay pa, iyan po ay kailangan pong magpaturok agad niya. Although sinasabi naman ng mga veterinarian, hindi lahat ng mga aso ay may rabies. Hindi lahat Yes. Hindi rin lahat ng mga pusa ay may rabies. Kaya minsan yung mga nakakalmot ng pusa, na alagang pusa talaga nila, hindi
naman sila nag-ano na wala, kasi alam nila na walang rabies yun. Ang rabies kasi nakukuha yan doon sa mga madudumi. Tray, oo. Yes. doon sa mga- Sakali nakatira. Kasi kinakain nila din madumi. Kapag ka nakasalumuhan ng pet dog ninyo, pet cat ninyo, ay doon sila nagkakaroon ng rabies. Ayun. Ayan, okay? So yun na po muna aking balitang showbiz at balik na sa yung dalawa. Salamat, Ton. Thank you, Ton. Ang daming tips si Doc ngayon. Oo. Kaya nga Ton lang sinabi, mamaya pag Doc sinabi ko Iba na naman programa yan. Ay, 32 minutos na po. Makalipas ang alas 4 ng morning, iba pang balita sa pagbabalik ng Pinoy Gising! Hindi nyo alam kung sino Ano kaya yung na pinag-uusapan namin, nakakaloka. Kasi hindi niya alam yan. 36 minutos na, 36 minutes makalipas ang alas 4 ng morning. Sabi ni Bam, pray daw muna tayo. Pray muna ba kami, Bam? De joke lang, babasa naman kami, Bam. Huwag ka na ma-pressure. Pwede mo kami pagbasahin eh. Oy, napanood akong ganyang excerpt ni Sue Ramirez. Ang galing-galing. Yung pag-ilongga. Ilongga yan, di ba? Ilongga ba sis? Hindi ko sure. Oo, marunong siya magbisaya or mag-ilonggo ba? Ganyan, galing-galing na. Ang Okay, galing-galing niya, sobra ba? Okay naman. Sige, pwede naman tayo Ito, Wanji! Ito na si Wanji, Oy, Wanji, yung pansit. Yung pansit! Anong ganon? Huy, anong ganon? Walang ganon, Tol. Sino sira ulo? Sino sira ulo? Ganon. Ikaw Si Wanji. Nagpabate, sige. tas walang pansit. Ay, nagpabate, walang pansit. Di ba kahapon? Ayaw para sa amin pala. Ay, di ko pala pwede sabihin niya sa akin. Pansit kasi, pare. Sagot niya yan. Sabi niya Kilala ko sino yan. sira ulo? Huwag ganun, pare. Bad yun. Ano daw? Nako, bawal ito. O siya, basa daw muna tayo. Ito ulit ang Okay. detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Inalmahan naman ng ilang mambabatas ang umiikot na draft resolution na layong ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Makabayan Bloc, hindi katanggap-tanggap at kahiya-hiya kung hindi na itutuloy ng Senado ang paglilitis at ibasura na lamang ang impeachment case ng Vice Presidente. Para kay Gabriela Women's Party List o Representative Arlene Brosas, malinaw sa saligang batas na dapat magkaroon ng trial oras na matransmit na sa Senado ang Articles of Impeachment. Tinawag na garapal ni Congresswoman Brosas ang hakbang ng Senado na isnabi ng panawagan ng publiko na harapin ni VP Sara ang paglilitis. Para naman sa kabataan o kay Kabataan Party List, Representative Raul Manuel, dapat i-review ng mga senador ang mandato ng mga ito at hindi dapat mamili o ibatay ang pasya sa political convenience. Dismayado si Congressman Manuel na may mga senador na nag-attempt na i-dismiss na lamang ang impeachment trial. Pinoy Gising! Inamin naman po ni Senador Ronald Bato de la Rosa na galing sa kanyang opisina ang umiikot na draft resolution na nagsusulong na i-dismiss ng Senado ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Ayon po kasi kay Senador Bato, siya ang nag-initiate ng naturang resolusyon at ito ay ibinatay sa kanyang saloobin hinggil sa impeachment case na kinakaharap ng Vice Presidente. Mayroon anya siyang mga pinagtanungan at kinonsulta sa pagbuo ng nasabing draft resolution. Ang katunayan, may 3 pa anyang ibang version ng draft resolution na nagpapadismiss sa impeachment case ng Vice Presidente at sinabing ang naunang version ay mula sa kanya. Sinabi ng senador na ang mga interesado lang sa nasabing dokumento ang binigyan nila ng kopya at binigyan diing walang kinalaman si VP Sara sa ipinaiikot na resolusyon ng kanyang tanggapan. Pinoy Gising! Ikaw talaga, sir. Samantala, ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na noong Hunyo 2 o Lunes pa pinaikot ang resolusyon na nagsusulong na ibasura ng Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi ba sila pwedeng gumawa ng resolution na to quash, parang ganun, or to dismiss? Parang motion. Oo, parang ayaw na nila tanggapin. Kasi sabi ng Congress ay lalabag sila sa konstitusyon. Kasi nasa kanila na kung hindi nila gagawin, kung hindi sila magpapatawag ng ng korte. Yes. Ganyan. Hindi ko lang sure. Hindi ba sila pwedeng
tumanggi, no? Kung 'di ba? Mas parang gusto ko tuloy kumuha po para bukas sa law experts. Oo, no. Hindi Ayan oo, Ay, sa lahat po ng bukas, mga law experts, good morning. Gising po kayo maaga. Good morning. Oy, mga professor natin, maaga mga nagigising. Oo naman. Ko tayo, sige, pakasan natin yan kay... Oo, kasi parang ngayon, ang daming tanong no? Kung pwede bang tumawid ito ng 20th Congress, kung pwede ba ang Senado na tanggihan ito. Yun, oo nga. Diba? So, kaya alamin natin, para merong... Hopefully. Para hindi naman puro lang, sabi-sabi lang kami dito kasi nga madalas kaming mali. Kaya nga nasabi namin showbiz reporter. Bata tama tayo, binabasa tayo. Kumbaga ikukumpirmahin lamang natin na may kasamang eksperto. Ayun pa, kay Senador Estrada, ipinabasa lamang sa kanya ang kopya ng nasabing resolusyon at hindi naman ito pinapirmahan sa kanya. Naniwala ang senador o si Senador Estrada na wala pang pumirma sa nabanggit na dokumento at pag-iisipan muna niya kung husto kung lalagdaan ba niya ito o hindi. Pinoy Gising! 42 minutos na po, 42 minutes makalipas ang alas 4 na morning. Tanggap muna tayo ng mga report. DWIZ Patrol Report. Mount Kamuning! Mount Kamuning flyover pinapapalitan na ni PBBM. Report mo lang. Ha? Oo, hindi. Nakita mo naman yun, di ba? Yung pagkataas-taas na flyover na yun. Buti napansin na ni PBBM. Report mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Pinagigiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kay DOTR Secretary Vince Dizon ang MRT Kamuning Footbridge upang at siguraduhin na mapapalitan ng maayos na tawiran para sa mga road users. Ito ang naging kautusan ni Pangulong Marcos sa Department of Transportation na tanggalin ang tinaguriang Mount Kamuning Footbridge sa Quezon City at palitan ito ng bago at mas maayos na tawiran na magagamit lalong-lalo na ng mga senior at mga PWD. Lalagyan naman anya ng DOTR ng elevator ang sabing footbridge upang magamit ito ng mga road users sa ating bansa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilo May Todo Lucas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. O ito na nga, 4:43 na ng umaga. Yung mga nag-ready na ng kanilang mga tampipi. Yan na naman, favorite ni Gia Rafael. Tampipi, di ba yung wallet yan? Tampipi. Tama, no? Yes, tama. Walang tatawa. Yung mga naghahanda na ng tampipi para mamalengke. Ang galing na kupyo mo. Pare, meron ako sinend sa email yung tawa ni Gia. Pwede mo ikasayan dyan. Ayan, i-ready lang yung mga tampipi para mamalengke. Mula dyan sa Tangos Market sa Navotas at sa Acacia Market naman sa Malabon. Alamin natin ang latest na presyo ng mga bilihin mula kay Yusek! Mama Bet Samson! Morning! Metro Patrol reports. Good morning! Yes, dyan sa Kango May West at saka dyan sa may Tangos, Tang Palengke pa dyan ay ang bigas ay stable sa 34 pesos 40 patasan na 60. Samantalang ang baboy, ang laman, pigi at pork chop kasim ay naglalaro sa 410 hanggang 420 pesos kada kilo. Ang liempo, mataas pa rin, 450. Ang manok, 220 at ang baka, 480. Sa isda, ang bangos, 220, 240 hanggang 260 pesos kada kilo at ang tilapia, 150. 260 pesos naman ang kilo ng galunggong, 180 to 240 ang sapsap. Tanigi, talakitok, espada, 270 pesos. Ang ulo ng maya-maya at ang ulo ng salmon, 180. Dalagang bukid, 260. Ang pusit, 280. Ang hipon, depende sa laki, mula 220 hanggang 450 per kilo. Ang taong 100. Gusto niyo maggulay? Ang ampalaya at carrots ay 80 pesos kada kilo. Ang bawang, 150. 180 yung talok. Ang sibuyas na pula, 130. Ang sibuyas na puti ay 100 pesos kada kilo. Kamatis, 45 pesos. Ang patatas, pechay at talong, 75 pesos per kilo. Ang repolyo, 120. 60 pesos ang sayote. At ang 1 pack na chop suey mix at pakbet mix ay 90 pesos. Ang kalabasa, 40.
Santaling ng sitaw, 35 at ang bitsuelas, 90 pesos. Ayan, para sa price monitoring sa Pinoy Gising, Metro Patrol Beth Thompson ng DWIZ. Nagbabalita ng tama, nagbabudget ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman, ronda tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Mga nagsumite o mga nagsusumite ng Statement of Contribution and Expenditures o SOSE sa Comelec Naga, nako, matumal. Di ba may deadline ire? Ito ay may deadline ire. Oo nga eh. Kuyang Melvin Machado, marhay na aga. Ano nga ba ang deadline ire nitong submission? Maray na aga kung gaano kaingay ang pagsumite ng Certificate of Candidacy at pangangampanya ng mga komandidato nitong nakarang midterm election ay siya namang tahimik na mga ito sa pagsumite ng kanilang Statement of Contribution and Expenditure sa isa sa kanilang obligasyon sa Commission on Election. Sa 32 o 32 komandidato sa lungsod ng Naga, 4 pa lang ang nakapagsumite ng kanilang Statement of Contribution and Expenditures. Sa SOSE, malalaman kung magkano ang kanilang nagastos at kung magkano naman ang nakuha nilang ambag na pondo para sa pangangampanya mula sa kanilang mga taga-suporta at sa kanilang pondo. Ayon kay Attorney Mike Julia ng Comelec Naga, ang sinumang nanalong kandidato sa nagdaang eleksyon na hindi makapagsusumiti ng SOSE ay hindi umano papayagang makaupo sa pwesto. Ang SOSE ay kailang isumiti sa mga tanggapan ng Comelec sa darating na June 11, 2025. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! 6 days to go para may sumite ang SOSE. Oo, Tama, no? kasi holiday yung 12 eh. Oo. Parang kasaktong ka 1 month kasi yung A12. Yup, exactly. Holiday, so 11. Sa holiday A12, Actually, lalo na. para rin sa atin, no, may kasabay din yan ng SOSE, yung mga SAC, yung mga media organizations. Yup. Yung mga nag-ere sa atin. Ayun, oo. Tsaka A12, napakahalagang araw yan para sa Aliw. Oo, napakahalagang araw yung June 12. Nakabold nga yung pangalan. Oo, nakabold yung pangalan kasi daw Independence Day. Alas 4:48 na ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Kalahating minuto bago mag 5 o'clock in the morning, ronda ulit tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Number 5 most wanted person ng Kamanava sa kasong rape na aresto sa Batangas. Report mula kay Kuya Arman Cambe. Arestado ang tinaguriang most wanted person ng Kamanava sa pinagtatago nitong bahay sa poblasyon San Pascual, Batangas kahapon. Kinilala ang suspect na si alias Pilimon, 67 anyos, residente ng Valenzuela City. Ang suspect ay wanted sa panghahalay sa anak nitong minor de edad, 2 taon na nakararaan. Dinakip si Pilimon sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Judge Mateo Altarejos ng Family Court Branch 16 ng Valenzuela City kung saan walang inirekomendang piyansa sa pansamantalang nitong paglaya. Armand Cambe mula Calabarzon, nagulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat, Kuyang Arman Cambe. Samantala, ha? Thank you. Thank you. Thank you. Ginagamit ang personal na impormasyon mo para makapang-scam. Abay, syempre bawal mo yan. Malamang! Pag nahuli kayo, yun ang alamin natin. Ayun yung alamin kung natin. Kung ano ang inyong kaparusahan sa NBI, nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Ginamit ang personal information mo para makapang-scam? Nako! Bawal ito. Maraming social media users ang nakararanas magkaroon ng poser. Ito yung mga individual na gumagawa ng fake accounts at personal information o identity ng totoong tao. Paano kung umabot sa punto na gamitin ang identity mo sa isang fake account at ginamit pang scam? Nako, labag sa batas yan. Ang sinumang gumamit ng personal information o identity ng isang tao ay may kukonsidera bilang identity theft at ayon sa batas, ito ay isang krimen.
nakasaad sa Chapter 2, Section 4B, Paragraph 3 ng Republic Act No. 10175 o Anti-Cybercrime Law. Ang identity theft ay ang sinadyang pagkuha, paggamit, paglipat, pagbabago o pagtanggal ng pagkakakilanlan na impormasyon ng isang tao. Ayon sa batas, ang sinumang magnakaw ng identity o pagkakakilanlan ng isang tao ay maaaring magmulta ng 200,000 piso hanggang 500,000 piso at makulong ng mula 4 na taon hanggang 6 na taon. Kung ikaw ay nabiktima, agad i-report sa social media platform ang peking account. Mag-report din sa Anti-Cybercrime Group ng PNP sakaling mabiktima ng mga scammer. Tandaan, ang paggamit ng identity ng iba ay krimen pala. Huwag nang tangkaing manggancho. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Gusto ko yung sagot mo Alam mo, kasi si Angelo yun. Ay, kaya nga Mahal na mahal talaga rin Oo si naman, Angelo. love niya si Garagargar. Si Gargar. Parang nagmumumugla na, Garagargar. Ayan. Oy, ito na po, si Robin Padilla, si Senator Robin Hood Padilla. Isinusulong ang pagiging national artist ng yumaong singer na si Freddie Aguilar. Aba, alamin natin bakit ngayon lang. Ano bang klaseng pagsulong ito mula kay Flying A. Anton? Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Sino? Ay, di pala. Akala ko headline. Sorry. Hindi pala. Nararapat lamang na mag-iisang national artist ang yumaong singer na si Freddie Aguilar. Ito ang sinabi o ito ang naging pahayag nitong si Robin Padilla matapos na magsampa ito o maghain ito ng isang resolution. Hindi magsampa ng kaso kundi maghain ng isang resolution para maging isa na o makasama na sa listahan ng mga national artists ang isa sa tinaguriang legend, OPM legend na si Kaka si Kaka Freddie Aguilar. O Kaka kasi mas kilala siya sa tawag na Kaka. Si Kaka Freddie. Sa pamagitan ng resolution parang lasing. Bakit nga ba? Nag-ayos ka siya na sleeves kanina ba nagbabasa ka ng lirid Sabi ko, para lasing dyan. Sa pamagitan po ng isang resolution o ng resolution number 1364, Article 19, Section 15. Di ba? Katawawa, tama yung sinasabi niya, hindi siya mali ngayon. At sa pamagitan po, tama yun, Resolution 1364, sa ilalim po naman ng Article 19, Section 15, ng presidential, ng Proclamation number 1001. Di ba, sorry ko kayo. Bakit Proclamation 001 yan? Proclamation. Bakit may proclamation na? Wala pa nga. Sa ilalim nga ng presidential, nakalagay doon Ba't ka ba nakikalo sa report niya? Sorry na. Para kasi Gia Di ba si Gia pinapakaya naman din report mo nun? Oo. Ayan. Tama naman ako. Yan ang nakalagay doon sa report Sa'yo kasi galing. Oo. Sa ilalim ng sa pamagitan ng resolution number 1364, ayan. Sa ilalim ng Article 19, Section 15, ayan, nakalimutan ko na talaga. Presidential Proclamation 1001. Ayun. Iyan daw ay nasa ilalim noon. Yung naturang pagkilala o ang pagkilala sa mga gawain o sa mga kabuluhang gawain ng mga Pilipino para maging isang national artist. Ayun. Yun ang sinasabi niya. So, dahil daw sa makabuluhan na ambag nitong si Freddie Aguilar sa industriya po naman o sa bansa, ay nararapat lamang umano na i-consider ito ng NCCA, National, ano yun? Culture and the Arts Unit. Yes, National Center for Culture and the Arts. Commission pala, National Commission for Culture and the Arts. At ng CCP, Cultural Center of the Philippines, na irekomenda itong si Kaka
sa Pangulo para maging isa ng national artist. Ayan. Particular po naman na binanggit dito po naman sa resolution na ito ang Awiting Anak na naging very very famous hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo dahil ito po naman ay nagkaroon ng version 27 version. Ito po naman ay 27 nagkaroon ng 27 version mula sa 56 countries. Ayan. Kasi may mga country di ba na pare-pareho ang language. Kung kaya 56 countries, 27 version. Yung Awiting Anak na umabot pa sa lumagpas na po sa 30 million na kopya ang naibenta nito sa buong mundo. Napakaganda. Ang problema lang dyan at nakakalungkot lamang na katotohanan dyan, kasi nung na-interview ko ng one-on-one itong si Kaka, before pa. Way back. Way back. Doon mismo sa kanyang bahay, maayos pa sila noon. Bago pa lamang sila noon ni Jovi. Ni Jovi Gatdula. Bago pa lamang sila noon. At maayos pa ang relasyon nila noon ni Kaka kay Megan Aguilar. Maayos pa magkasama pa sila noon sa bahay. Pinuntahan ko sila sa kanyang bahay dyan sa may E. Rodriguez, papuntang parang sakop ng E. Rodriguez pa yata yun or New Manila, parang ganon. At doon ay inamin niya na nakakalungkot lamang kasi naibenta niya. Wala siyang habol sa kahit anong royalty ng kanta kasi naibenta niya ang rights ng kanta. Yun naman pala. That's sad. Pero, kung matatandaan, binawian po ng buhay itong si Kaka noong May 27 pa, mga kaibigan, sa pamamagitan dahil sa heart failure. Kung saan hindi na po nagkaroon ng burol dahil kaagad itong inilibing dahil siya nga po isang Muslim na sa pamamagitan ng isang Islamic rights. Ayan, doon sa libingan ng mga Muslim. At ito pala si, ang pangalan niya pala sa Muslim ay si Abdul Fahid. Ang pangalan niya sa Muslim. Ayan, okay? Oo, kasi bawal sila abutan ng araw. Yes. Parang less than isang araw. Kailangan, within 24 hours. Kailangan silang mainibing, Ayan, okay. So, yun na po muna aking balita. Sana nga, kaya lang nakakalungkot lamang na kung mag-grandma ito, nakakalungkot lang na kung kailan hindi na niya ma-feel. Di ba? Hindi na ma-enjoy. Posthumously, lagi nabibigay ang ganyang klaseng award. Madalas. Oo nga, madalas. Hindi kagaya, kasi Nora Honor hindi, di ba? Kasi habang nabubuhay siya, nagawad na yung national artist sa kanya. Si Ryan Cayabyab. Yun, exactly. Kaya sana ganun na habang buhay pa ay ibigay na sa nila ang nararapat. Ayan. At hindi yung magkakandara pa tayo na bigyan sila ng National Artist Award kung saan wala na sila. At hindi na nila may enjoy. Ayan. Okay. Anyway, na muna aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat, Toy. Thank you, Toy. Hoy, thank you rin po sa dagupan ang iyong paboritong mama, si Mama Liway. Mama Liway, gaw ang bilhin. Susunod na sa dagupan si Mama Liwa at syempre paborito na Larmain si Mama Susan. Kay Susan tayo. Thank you po sa dagupan. Yung iba naman 2 minuto na makalipas ang 5:00 ng morning. 2 oras na Pinoy Gising. Susunod na. Coming. Chance Anto. Ano, hinihingal ka? Congrats. Ay, napagod siya. Siya ginising ang sarili niya. Tara, kain tayo. Okay, kain na. Corn beef na, corn beef. Oo nga, mag-confirm tayo mamaya. O siya, ito na. 5 minuto na po, 5 minutes makalipas ang 5:00 ng Thursday morning. Yahoy! Narinig na naman yung balon. Bago tayo mag-headlines, tayo mag-good morning na. Ay, alam talaga niyo, baka ba? makalimutan natin mag-good morning sa mga sinukuban natin sa online. Sila Good kuya, morning. sila kuya. Nag-iba na yung boses ito. May konting gas-gas na. Kuya Nelson Malina, ay, ang taas, ang ganda ng sayaw. Sige, si Bini. Si Bini. Bini Buni. Ako yun. Kuyang Nelson Malinaw, good morning. Morning. Ayun, may alam mo may nangyayaring kamustahan dito sa sa comment section. Diyan na nag-usap. Dito nag-usap. Ayan, si Mama Beth kinakamusta. Si Susan Heronimo nakikinig din. Ay, Mama Susan. Yan yung ibang Susan, ha. Tsaka si Pedro Ebasco. Ay. Si Ka Pedro, ayan, nagmo-monitor. Kaka Pedro. Hello po. Ay, ang demure. Ang arte.
Bago talaga ako nag-jogging ako eh. Nangangamusta si Mama Beth sa Apo Nino. Ayan, sila nandoon. Sa lahat po na nanonood, good morning, happy Thursday. Good morning at babati ako ng happy birthday bago ko makalimutan. Kung saan nanggaling ang aking kagandahan. Ayun! Ayan. Si Mami. Si Mami! Ay, hindi. Sino ba? Sa tatay ko. Si Daddy! Saan kamukha ko eh. Talaga ba? O kakulay ko lang, hindi ko rin alam eh. Sa kanya nanggaling ang aking Kutis. morena skin. Ay, kutis. Happy birthday, Daddy Kins. Ano pangalan? Jojo. Jojo. Ayan, okay. Pero Daddy, gusto mo ba yung original na pangalan? Yung ganyan, di ba parang Dennis yan? Parang Dennis. Original. Ayan. May ganun, pero Jojo hindi masabi original. Mahirap na. Basta De Junior siya. De Junior. Ayan. Tama. Si Daddy, greet mo na ba si Daddy? Happy birthday. Daddy. Ay, iba pala Hindi, Daddy iba mo. ang Iba daddy nga pala. niya. Sorry. Iba nga pala. Ayun ang daddy niya. Daddy Winer. Ayan. Daddy Winer. Siya. yeah. Ayan, sumasa inyo na naman. Sumasa inyo palagi. Sa mga lahat. Ikalawang oras na po ng Pinoy Gising. Kami po nyo kasama pa rin, Daryl Justin. Main Barreto. Flying Ayanton. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na muli ang ulo ng mga balita ngayong Thursday morning. Pamahalaang Marcos, target wakasan ang kagutuman sa bansa pagsapit ng taong 2028. Pinoy Gising! Pilipinas, maaaring daanan ng 19 na bagyo hanggang Nobyembre ayon sa Pag-asa. Pinoy Gising! Arraignment ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. kasado na today. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, mga scientists sa Japan nakadiskubre ng plastic na natutunaw sa tubig alat. Pinoy Gising! Mamaya sa Sports, Phoenix wagi kontra Northport, debuting game ni Calvin Abueva. Sino palpal? Pinoy Gising! Sa Let's Prove It, alamin natin kung ang pagpapahid ng yelo sa mukha ay nakakapagpaliit ng pores. Alamin natin mamaya sa Let's Prove It. Pinoy Gising! Kaso ng rabies sa Pilipinas bumaba ngayon 2025. Alamin natin kung totoo hindi mamaya sa DWIZ Fact or Fake. Pinoy Gising! At sa mga naglalaki ang ulo! Nino! Ay, ang arte. Nang mabalitang showbiz! Si Ian Gaza patuloy na binabanatan si Congressman Javi Benitez sa kanyang bagong Facebook account. Pinoy Gising! Sa mas malaking ulo! Nino! Sino? Ang arte talaga niyan. Okay. Ang arte talaga. Nakakaloka. Si Marcos Adoro ng Eraserheads nanindigang inosente sa kasong sexual abuse na isinampa laban sa kanya. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Ito na po, 10 minuto na, 10 minutes makalipas ang alas 5 ng morning. Yahoy na tayo sa mga balita. Pinoy Gising! Baka nagtatanong tao, ano ibig sabihin ng yahoy na tayo sa mga balita? Diretso na tayo. Ito na po, tinawag na mere scrap of paper. Bakit ba kasi nasabi ko yun? Si Juby de Guzman, magagalit na naman sa akin to. Ma'am Juby, good morning. Tinawag po na mere scrap of paper ni Senate President Francis Chis Escudero ang kumakalat na kopya ng resolusyon na nagsusulong ng pagbasura ng Senado sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ay kay Senador Escudero, walang naipa-file na ganitong resolusyon sa Senado at ang nakita niyang tanging kopya nito ay walang nakalagay na author. Paliwanag din ng Senate President, maaari lang nilang aksyonan, pagdebatehan o pagbotohan ng naturang resolusyon o oras na may maghain at may magmosyon hinggil dito. Pinoy Gising! Sa kaugnay na balita, dinipensahan ni Vice President Sara Duterte si Senate President Chis Escudero sa mga bumabatikos dito kaugnay sa impeachment trial. Ayon kay VP Sara, kilala niya
si SP Escudero na hindi duwag na tao at walang kinatatakutan. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang sinasabi na takot si Senador Escudero sa kanya. Una rito binatikos ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang sinasabing pag-delay ng Senado sa impeachment ni VP Sara. Pinoy Gising! Sa kaugnay pa rin na balita, naniniwala si Senador Ronald De La Rosa na magiging madugong debate ang usapin ng jurisdiksyon ng 20th Congress sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senador, batay sa kanyang mga pag-aaral, hindi na pwedeng tumawid sa susunod na Kongreso ang impeachment case. Parehoan niyang independent ang 19th at 20th Congress at dahil hiwalay na Kongreso ang dalawa, hindi binding o hindi obligado na ipagpatuloy ng susunod na Kongreso ang ginawa ng 19th Congress. Gayunman, binigyan diin ni Senador De La Rosa na ang malaking tanong pa rin ay kung sapat pa ba ang oras at panahon ng 19th Congress para mag-convene bilang impeachment court at magdaos ng paglilitis. Pinoy Gising! Binigyang diin ni Senate President Cheese Escudero na hindi siya magpapaapekto sa mga parinig sa patutsada sa kanya ng mga pro at anti-impeachment. Ayon kay SP Escudero, baliwala na sa kanya ang mga pambabatikos dahil nakaukit na sa mga isipan ng mga bumabatikos sa kanya ang kanilang posisyon pagdating sa nasabing usapin. Gagawin niya na lamang kung ano ang tama at kung ano ang nasa batas pagdating sa impeachment ng Vice Presidente. Binigyan din ng Senador na malinaw na partisan ang mga bumabatikos sa kanya, kaya mayroon silang kinakampihan. Pinoy Gising! Tapos na eleksyon. Tama na. Ayan na. Ayan na yung kampihan. May mga uupo na eh. Enough na. Okay. Yun lang. Good luck. Ingat. Bye. Ayan 13 minutos na po. 13 minuto makalipas ang alas 5 ng morning. Yahoy! Baka ano masabi ko na naman sa yawin na yan. Iginiit pa ni political analyst Professor Froilan Calilong na sinusunod lamang ni SP Cheese Escudero ang mga panuntunan ng impeachment sa ilalim ng Senate Resolution number 44. Sa gitna ito ng urong-sulong na impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ng eksperto na hindi maaaring banggain ng mga senador ang mga ipinatupad na panuntunan para lamang paboran ng kagustuhan ng mababang kapulungan. If we're going to be very technical and very legalistic about it, merong kasing sinusunod na mga rules on impeachment, particularly itong Senate Rule number 44 on the impeachment process, and medyo maliwanag dito na talagang kung ano man yung napagdesisyonan na nung nakaraang Kongreso at yung mga agenda na naibinbin nung panahon nila, hindi na talaga ito maaaring i-carry over dito sa 20th Congress. Hinimok naman ni Professor Calilong si Senate President Escudero na ipaliwanag ng maigi sa publiko maging sa mga kapwa mambabatas ang dahilan ng pag-urong sa impeachment ni VP Sara. Pero kailangan talaga ma-communicate ng maayos, ma-communicate ng maigi, lalong-lalo na doon sa mga kasamahan niya. Kasi I know for a fact that there are some senators who are really pushing for this, like Senator Risa Ontiveros, in the Congress, Laila De Lima, of course, is really pushing for this. And syempre po pwede nila itong magamit against the Senate President and the leadership of the Senate. Yan po ang tinig ni political analyst Professor Froilan Calilong kasama ang ni Judith Estrada Larino sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Nabanggit pa ang oo. may tunog na oo eh. Samantala, konstitusyon ang kailangang mangibabaw sa usapin ng impeachment case laban kay VP Sara. Sa panayam naman ng DWIZ, nilinaw ni dating National President of Integrated Bar of the Philippines Attorney Domingo Cayosa na walang basihan ang sinasabing kailangang matapos sa 19th Congress ang hearing sa kaso ng Vice Presidente. Dahil dito, ito iba naman hindi na niya kailangang magpasa ng bagong petisyon sa susunod na Kongreso para lamang ipagpatuloy ang pagdinig. Pakinggan natin si dating National President ng IBP Attorney Cayosa. Tinignan ho natin ang konstitusyon, tinignan natin ang minutes of the Constitutional Commission, tinignan natin ang marami ng desisyon ng Supreme Court tungkol sa Senado. Malinaw ho naman that the Senate is a continuing body. So kahit ho matapos yung 19th Congress, hindi ho naman
yung sinasabi ng iilan dyan na tapos na rin yung impeachment, dapat i-refile on the 20th Congress, wala hong basihan yan sa batas. Binigyang din ng abogado na hindi optional ang pagtatalakay sa kaso ni VP Sara dahil ito'y kabilang sa mga prioridad ng Senado bilang hukom. Muli nating pakinggan si Attorney Cayosa. Biruin mo, mambabatas kayo dapat ang nangungunang sumunod sa ating saligang batas, ang pinakamataas na batas sa ating republika. Kayo dapat ang unang sumunod dun sa mga opinion o desisyon ng Supreme Court, yung jurisprudence, malinaw ho naman na continuing body kayo. So, maaring igalang natin ang kanilang personal opinion pero hindi ho nakakabuti para sa taong bayan yan. Lalong-lalo na ito, napaka-importanteng usapin at mayroon naman silang oras kung gusto nila. Yan po, narinig natin, mukhang iba tong sa kanina yung kay Dr. Froilan, kay Attorney Calilo, kay Professor Calilong ay hindi na raw pwedeng tumawid ng 28. Ito naman kay Attorney Cayosa, sinasabi niyang pwede na tumawid ito at walang basihan para hindi ito itawid sa susunod na Actually, Congress. hating-hati nga yung mga experts at mga analyst dyan na pwedeng oo, pwedeng hindi. Oo, may mga election lawyer naman na hindi nga. Yun nga sinasabi. Pero ito nga si Attorney Cayosa, yung dating NP ng IBP, ay nagsasabing pwede. Posible na i-discuss pa rin ito sa susunod na Congress. Okay. Ayan, nadinig po natin ang tinig ni former National President of Integrated Bar of the Philippines, Attorney Domingo Cayosa, sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Tinapos na ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagdinig hinggil sa sinasabing maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kasunod ito ng hinihaing motion ni Abang Lingkod Representative Joseph Stephen Paduano dahilan para ideklarang terminated ang pagtalakay sa privilege speech ni Manila Representative Rolando Variano hinggil sa budget utilization ng OVP at DepEd. Gayun din ang motu proprio inquiry sa manifestation ni Batangas Representative Jervil Luistro hinggil sa sinasabing bigong pag-deliver ng mga computer at laptops ng DepEd. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, ang chairman ng komite posibleng ilabas na nila ang committee report sa susunod na linggo kung saan magiging laman ang mga naungkat sa pagdinig ng Blue Ribbon Panel. Mababatid na sa mga nagdaang pagdinig ng komite, natuklasan ang sinasabing mga questionable acknowledgement receipts na ginamit ng OVP at DepEd kaugnay sa paggastos ng confidential funds na kalaunay isinama sa grounds for impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinoy Gising! Samantala, inaprubahan ng International Criminal Court o ICC ang hirit ni Vice President Sara Duterte na dagdagan ang araw ng pagbisita kay dating Pangulong Duterte. Ayon kay VP Sara, pumayag ang ICC na mabisita ang dating Pangulo tuwing Martes, Miyerkules at Biyernes. Dahil dito, nagpasalamat ang Vice Presidente sa nasabing korte. Ang nakatatandang Duterte ay nasa kustodiya ng ICC dahil sa kaso nitong crimes against humanity matapos ipatupad ang War on Drug campaign sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pinoy Gising! Tignan nyo nga naman, meron na po tayong, mabilis na, 20 minutos, 20 minutes na, makalipas ang alas 5 po ng morning. Yahoy! Eto na, tanggap na tayo ng mga report. PBBM at Prime Minister Wong nagkasundo sa pagpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang sa Singapore Prime Minister Lawrence Wong at ang kanyang delegasyon. Sa opening statement na ginanap sa bilateral meeting sa Palasyo, sinabi ng Pangulo na malaking benepisyo ang pakinabang ng kanilang mamamayan sa pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kasama na rito yung sa larangan ng negosyo, edukasyon, humanitarian assistance, environment at people-to-people exchanges. Ayon sa Pangulo, kapwa may commitment ang Pilipinas at Singapore sa epektibong isusulong ang ASEAN Community Vision at ang pagpapalakas ng regional ties. Isusulong din anya ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Umaasa ang Pangulo na makakamit at magiging makatotohanan ang mga vision na ito katuwang ang Singapore. Samantala sa panig naman ni Wong, sinabi nito na isang karangalan na makabisita rito sa Pilipinas. Paraan niya matalakay kung paano pa pagtitibayan at palalakasin
ang relasyon ng magkabilang panig. Patrol 13, Gilbert Pardes para sa Himpilang May Todong Las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Isa pang Patrol Report. BICAM report tungkol sa Government Optimization Bill. Niratipikahan na sa Senado. Alamin natin mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Niratipikahan na ng Senado ang BICAM report sa Government Optimization Bill na dating tinatawag na Government Right Sizing Bill. Sa ratifikasyon ng panukala, sinabi ni Senate President Chis Escudero na magiging Chief Optimizing Officer ng ehekutibo ang Pangulo. Bibigyan ng Pangulo ng kapangyarihan na pagsanibin o pag-merge, ilipat, tapyasan o buwagin ang mga ahensya ng gobyerno at bibigyan din ng kapangyarihan ang presidente na lumikha ng panibagong ahensya kung kinakailangan. Bubuo ng Committee on Optimizing na makakatuwang ng Pangulo. Ayon kay Escudero, hindi layunin ng panukalang batas na paliitin ang malaking burokrasya ngayon kung hindi pag-usayin ang mga ahensya, gawing mas efficient at mas makakatugon sa pangangailangan ng publiko. Kailangan anya itong gawin dahil hindi unlimited ang resources ng gobyerno na mula sa buwis ng taong bayan. Nangangamba na mauwi ito. So doon naman sa mga na babahala na mauwi ito sa malawakang layoff sa gobyerno, nakasaad sa panukalang batas na magkakaroon muna ng konsultasyon sa mga ahensya at kanilang mga empleyado. Si Escudero ang main author at sponsor ng Government Optimization Bill sa Senado. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Ngayon naman, kaso ng rabies sa Pilipinas bumaba ngayon 2025. Alamin natin kung totoo o hindi sa DWIC Fact or Fake. Isang mahalagang balita mula sa Department of Health o DOH ang lumabas kamakailan. Bumaba ng 32% ang bilang ng mga kaso ng rabies sa Pilipinas mula Enero 1 hanggang Mayo 17, 2025 kumpara sa kaparehong panahon noong 2024. Ayon sa DOH, mula sa 183 na kaso noong nakaraang taon, naging 124 na lamang ang naitalang kaso ngayong taon. Alamin natin yan sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIC Fact or Fake. Sa datos ng DOH, Central Luzon ang may pinakamataas na bilang ng kaso ng rabies ngayong taon na may 21 na kaso. Sinundan naman ito ng Region 9 na may 15 cases at Calabarzon na may 12 cases. Ayon naman kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, ang pagbaba ng kaso ay dulot ng mas aktibong kampanya sa pagpapabakuna ng mga alagang hayop, mas mataas na kamalayan ng publiko tungkol sa kaligtasan mula sa rabies at mas mabilis na pagtugon sa mga insidente ng kagat ng hayop. Bagamat bumaba ang bilang ng kaso, binigyan diin ng DOH na nananatiling mataas ang panganib ng pagkamatay mula sa rabies. Ang sakit ay may 100% fatality rate kapag hindi agad na agapan. Kaya't patuloy ang panawagan ng DOH sa mga pet owners na pabakunahan ang kanilang mga alaga laban sa rabies at maging mapanuri sa kalusugan ng mga hayop. Kaya naman ang ulat na bumaba ang kaso ng rabies sa Pilipinas ngayong 2025 kumpara noong 2024 ay isang fact. Ang pagbaba ng kaso ay nagpapakita ng positibong epekto ng mga hakbang ng pamahalaan at ng publiko upang labanan ang rabies. Gayunpaman, patuloy ang pangangailangan ng mas pinaigting na kampanya at kooperasyon mula sa lahat upang tuluyang mapuksa ang rabies sa bansa. Ang rabies ay isang seryosong sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pagpapabakuna at pag-iingat. Hinihikayat ang lahat na maging responsable sa pag-aalaga ng mga hayop at agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center o animal bite treatment center sakaling makagat o makalmot ng hayop. Ang kaligtasan mula sa rabies ay nasa ating mga kamay. Para sa Fact or Fake, Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake. Pinoy Gising! O eto na nga. Ano na nga? Sa unang ulo. Ayan na siya. Ng showbiz. Zian Gaza abay patuloy na binabanatan
si Congressman Javi Benitez sa kanyang bagong Facebook account. Legit ba yung bagong FB niya? Parang legit na. Okay, alamin natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ito na! Nasaan? Saan? Wala. Ayun. Artiko na? Ito na. Gutom na tuloy ako. Ayan na. Alam mo, naghahalong gutom at antok. Alam mo yung ganon? Ikaw, ano madalas pipiliin mo? Between the two? Gutom o antok? Ay, mas gusto ko na yung ang gutom. Gutom na lang. Oo, kasi mabilis siya mawala eh. Ang antok kasi hindi, kailangan mo siya itulog talaga eh. Di ba? Kasi hindi, may iba kasing taong hindi nakakatulog ng gutom. May iba tao naman nakakatulog ng kahit gutom. So, mas pipiliin mong kumain na lang muna? Hindi, mas pipiliin mo matulog na lang Hindi, muna. iba kasi yung tanong mo eh. Ay, sorry. Mga mali. Ang tanong ko dapat pala ay... Ang tanong mo. Madalas, kung hindi lang naman ako nagkakamali, pero sa pagkakataong ito, ako ang mali. Ayan. Ang tanong ko, ano mas pipiliin mo? Matulog na lang o kumain na lang muna? Ayun! Oo, matulog syempre. Matulog. Ikaw, madam? Kumain Ayun kumain. Ikaw na yung sumagot sa kanya. Matulog? Matulog na. Tingin mo ako. Okay. Sige na nga. Magkano ka na. Yan na si Javi. Ito na mga kaibigan, si Javi. Javi pala ito. Javi ako ng Javi. Ay, mamaya yun. Pagtawag sa programa. Mamaya Javi pagtawag sa programa. Oo nga. Javi. Kaya pala, nagmamanifest. Anyway, tuloy-tuloy nga ang ginagawang pagbanat itong si Zian Gaza dito pa naman kay Congressman Javi Benitez sa kanyang bagong Facebook account na ang pangalan lamang ay Zian Gaza. Ayan. Di ba, nawala kasi, no? Nawala yung original. Nawala yung original, yung Christian... Christian Albert Gaza ay nawala ito na may noon ito mahigit 1 milyong followers. Oo, ang dami na Nawala ito at ang itinuturong dahilan nitong si Zian Gaza ay walang iba kung hindi itong dating mayor na ngayon ay congressman na si Javi Benitez. At ayon dito kay kay Zian, ang dami halos lahat ng kanyang post ngayon puro kay kay Javi Benitez Itinag siya ni Javi. Correct, isang tag lamang isang tag lamang Sabi at Christian Gaza. Tapos ka. Pala. At nawala na. Kaya nga sabi niya pati daw itong si Lolo Meta ay namanipulan na raw nitong si Javi. Sabi ito ni Christian Lolo Meta. Ngayon dito sa kanyang pagbanat dito kay Javi, parang meron siya mga post dito na parang kinukumpirma na rin itong si Zian na totoong may relasyon nga. Kasi noong una itinatanggi niya na may relasyon si Ivana Alawi dito kay sa tatay ni kong Javi Benitez na si Congressman Albi Benitez. Sa kanyang mga post, sinasabi nito na, Mars, nabulungan mo na ba ang jowa mo? Kasi ilang araw na sabi ganon. Ibig sabihin, ilang araw na nagdaan pero wala pa rin, hindi pa rin niya na ibabalik o na-recover yung kanyang main account. Yun ang sinasabi nito ni Zian. Pakibulungan mo nga, sabi ganon. Kaya ilang araw na rin, ilang araw na sabi niya ganon. Ngayon, may sinabi pa itong si Zian na kasi naman, Mars, ang ganda mo. Sabi ganon. Sino ba namang lalaki ang hindi mahuhumaling sa'yo? Yun ang pinaka-context ng kanyang mga sinasabi sa kanyang bagong social media account. At talagang hindi niya, grabe, ang dami niyang post tungkol dito kay Congressman Javi Benitez. Last bang trigger, no? Oo. At ang bandang huli ay sabi niya ganoon naghahanap siya nagka-canvas siya doon sa kanyang mga followers kung saan makakabili ng bulletproof na vest. Takot niya, no? Oo. Nagtatanong siya kung saan na makakabili. Sabi niya gano'n. Kasi sabi niya ay... sinusundan na siya. Sabi gano'n. Kasi nga, pinatake down nga raw yung kanyang main account. May possibility daw na pati siya. Pwede siya i-take down. Takot ka. Takot yarn.
Takot yarn. Ayan. Hindi naman siguro, I'm sure hindi naman gagawin yan, ni Kong Javi Benitez na ipa-take down siya, no? I mean, siguro kung si Kong Javi Benitez man ang gumawa ng hakbang para matanggal yung kanyang main account, siguro parang binibigyan lang siya ng leksyon na parang, kasi minsan sumusobra talaga si Ian Gaza, Yes. Kasi sumusobra na. Na sabi nito, di ba, yung parang, bakit ka ba parang nag-trigger ito doon sa kanyang live na binabanatan niya yung mother nitong si Kong Javi Benitez. Di ba binabanatan niya na bakit daw si Ivana ang pinagdidiskitahan? Samantalang na may illegitimate child nga raw, may illegitimate child ito sa dalawang babae. Dapat daw yun na lamang ang pagdiskitahan nito. Ang tanong naman ng publiko, bakit ba naikialam ka? Ano-ano ba si Ivana? Di ba? Kaibigan daw, sabi niya. Kaibigan, pero hindi naman kapamilya. Di ba? Saka bakit mo tinotolerate yung, kung totoo man, ha? Oo, kung totoo man. Bakit mo tinotolerate yung maling action? Yep. Yes. So, if you are a true friend. Correct. Totoo yun, no? Ikaw ang unang magsasabi at kahit masakit yon, kung totoo kang kaibigan, sasabihin mo yon. Yes. No holds barred. Hindi mo siya ipagtatanggol sa kanyang maling ginagawa. Totoo. Kasi kung totoo man, ipagsabihan mo siya. Kasi ako, sinasabihan niyo ako, alam mo hindi na maganda yung sobrang kagandahan mo, Oo. Alam mo yung corn beef mo, Grabe naman yung tao mo na yan. Yun, gano'n. May pang-insulto naman masyado yan. Tapos nung gumagano, sabi niya, Ay, nako ba? Anyway, sana rin sana dumating pa rin ang panahon na magkakayos pa rin silang dalawa. Ni Kong Javi Benitez. I'm sure si Kong open naman sa ganyan, syempre, it's the family. Anong asahan mo? Nanay yung tinitiray, di ba? Tsaka family problem yan. Oo, family problem yan Di ba? At saka pag naman, ang isa sa mga away na naniniwala ko, hindi mo mapapanalo away sa pamilya. Correct. Pag inaway mo ang isang pamilya, talong-talo ka. Correct. At lalo na kapag kananay pa. Of all people, wag ang nanay. Correct. Talagang ilalaban talaga yan. Sadly, mga tatay, minsan, kaya na ng tatay yan. Pero mga nanay, isang buong angkan ang aaway sa'yo. Correct. Anyway, natin balitang showbiz at balik na sa inyo dalawa. Kasi kung lumabas yung mga, kaya ata, lumabas sa paa ni Ivana, kasi may lumabas na dokumento. May mga pictures. Tsaka hindi, yung testimonya ni wifey. Ni Dominic. Ang last na statement daw nung kanyang hubby ay si Ivana nga daw ang correct, ang jowa. Pero itinanggi naman, alam ko itinanggi nung nakita yung mga picture. Pero before pa yun. Pero napakayaman, Oo naman. Alam niyo ba, DG Plus? Oh yeah, yeah. Bakit? Doon yun sa dokumento. Actually, na billion billion ang shares niya sa DG Plus. Oo. Yung hindi aware sa DG Plus, search ninyo yung DG Plus para makita ninyo kung ano yung mga yon. Mga gaming platforms. Ayan, gaming platforms po yun. Kaya sinasabi ng Kurakot si Kong Albi, mukhang na talaga sila. Well-off na talaga ever since now. Well-off na talaga sila. Pero hindi naman natin pwede itanggi na lahat ng mga politiko ay nagiging yumayaman talaga. Most. Oo. Kasi meron na rin mayayaman dati. Mayaman na dati nag-start. Lalo pang yun. Diba? Kaya feeling ko na ibawi ni Congressman Albi yung loss niya rin doon. Kasi di ba, hindi ko alam kung yung sa TV5 dati, yung Bright Light Productions. Yung Black Time Production, yung kanya yun, siya yun. Nung at time na nandun ako sa kabila, nag-asikaso ako na para ako sa operation side ako Black Timer namin sila doon. Tapos, ang dami nilang programa noon. Yung kala Billy Crawford, na noong time na pinantapat nila nun sa Showtime at Itbulaga. LOL. Oo. Yun ang pinantapat nila. Si Congressman Albi ang nagpondo noon. Siya ang Black Timer. Wow. Negosyante pa rin talaga. Oo, negosyante. Kaya nga, di ba, sinasabi ng yayaman kayo sa pagiging negosyante, although napakaraming risk. Oo naman. Yung dadaan ka talaga sa downfall, sa daangat, bababa. Kailangan mo mahanap ang tamang mix. Yes. Ganun din naman sa mga empleyado May mga downfall din naman sa mga empleyado, di ba? Depende. Uy, sadali, baka mag-downfall daw tayo sa mga advertisers. Philippine Standard Time! Ay, kala ko to. Hoy! Pinoy! Gising na! Eto na po, 35 minutos makalipas ang 5 in the morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising! Minutos na makalipas ang alas 5 ng morning. Marami raw nakapila, kaya pasok na tayo ng mga report.
Pasahero na gumamit ng immigration stamp, inaresto sa paliparan. Report mula ka Patrol 45, Raul Esperas. Arestado ng Bureau of Immigration ang isang pasaherong babae na papaalis ng bansa at gumamit ng mga peking documentary stamps sa kanyang mga pasaporte. Sangayon kay Immigration Commissioner Biado, ang babae ay patungo sa ibaing dagat nang makita ng immigration na peke ang kanyang mga immigration stamp, kung kaya't isinailalim to sa secondary inspection at doon na-discovery na magtatrabaho bilang OFW, subalit walang kaukulang dokumento ang babae. Paalala ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado na sa lahat ng ating mga kababayan na dumaan sa tamang proseso, kung kayo ay magtatrabaho bilang OFW sa ibang bansa, para na rin sa inyong proteksyon at para na rin sa inyong kaligtasan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilo May Todo Lucas, DWIC. Pinoy Gising! Samantala, Palasyo nagpaliwanag sa pagiging malamig ni PBBM sa impeachment laban kay VP Sara. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Nanawagan ang Malacanang sa ilang kongresista na itigil ang pagkakabit ng intriga sa pagiging malamig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakadagtang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa briefing sa Malacanang, muling iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi naman tutol ang Pangulo sa impeachment process. Hindi lang niya gugustuhin ng Pangulo na lumabag sa batas para diktahan at magkumpas sa Kongreso para kumilos ng naayon lang sa kanyang desisyon o interes. Ang nasabing pahayag ay ginawa ng Malacanang kasunod ng pahayag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na nagsabing posibleng may pinagtatakpang isyu ang Pangulo kaya malamig ito sa impeachment case. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Laas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Salamat sa ating mga IC Patrol reporters. Ngayon naman, Metro Patrol. World Bank naglabas ng pondo sa tulong ng DPWH. Nag-uumpisa ng gawin ang proyekto kontra baha dyan po sa May Malabon. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Danny Cruz. Kuyang Danny, good morning. Good morning. Binumpisahan na ang proyekto ng World Bank na makatutulong sa problema sa baha sa lungsod ng Malabon. Ayon kay Barangay Chairman Aldi Guzman ng Barangay Nyugan, ang flood control project na ito ay malaki ang maitutulong hindi lamang sa kanyang barangay, maging sa kalapit na barangay sa Malabon na nilulubog ng tubig baha. Anya ang pagtatayo ng malaking pumping station ay magiging vacuum na hihigop sa tubig baha sa panahon ng tag-ulan at high tide. Ilalabas nito ang tubig sa Tulian River uhukayin din at lilinisin ng mga kanal upang maging mabilis ang daloy ng tubig. Bukod sa pumping station, kasama sa proyektong pag-aayos ng kalsada para makapasok ang mga light vehicle tulad ng e-trike, aayusin din at itataas ang mga linya ng kuryente para sa kaligtasan ng mga residente ng Pilapil. Sinabi ni Kapitan Di Guzman, 2 bahay lamang ang tinamaan sa proyektong ito na inilipat na sa pabahay sa St. Gregory Homes sa Barangay Panghulo. Sinabi ng Daijin contractor ng DPWH sa tulong daw ng national government, pinondohan ng Barangay Nyugan at Barangay Muson ng World Bank na umaabot sa 329 million para maigsan ang problema sa baha. Umaasa naman mga lokal na opisyal ng Malabon na mababawasan na ang matagal ng problemang nagpapahirap sa mga residente ng lungsod ng Malabon. Yan ang update. Metro Patrol, Danny Cruz, nag-uulat sa Impilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Naglabas naman ng 3 bagong circular numbers ang Bangko Sentral ng Pilipinas para sa lahat ng pinamamahalaang financial institutions matapos itatag ang Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA. Kabilang sa mga ipinatupad ng BSP ang Real-Time Fraud Detection Systems, investigasyon sa mga kahina-hinalang account at pansamantalang pag-hold sa mga pondo nito. Layo ng mga bagong kautusan na labanan ang lumalalang insidente ng online fraud at financial scams sa bansa. Pinoy Gising! Ngayon naman, ronda tayo sa probinsya. Isang 5 taong gulang na batang babae sa Quezon patay ng makagat ng jellyfish. Report mula kay Kuya Arman Cambe.
Dedo na rifle sa ospital isang 5 taong gulang na batang babae matapos itong madikitan ng nakalalasong box jellyfish sa isang beach resort sa Buena Vista, Quezon kahapon. Ayon sa report, kasamang naligo ng bata ang kanyang pamilya para sa family bonding. Habang natiligo, sumigaw ang bata na nakapitan na pala ng dikya. Agad na naisugod sa ospital ang bata sa subalit binawian din ito ng buhay dahil sa matinding lason na kumatis sa katawan ng biktima. Arman kami mula Calabarzon, nagulat pa simpila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama. Maraming salamat, Kuya Arman Cambe. Nabitin. Isa pang ronda, probinsya. Pagbebenta sa mga produkto ng Ilocos Norte may planong itatag sa mga lugar kung saan makikita ang mga tourist destination. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Planong itatag sa lahat ng mga lugar kung saan matatagpuan ang mga tourist destinations dito sa Ilocos Norte ang gusaling kagaya ng Badok Market sa border ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Ito ang inayag ni Mrs. Elma Gabriel, namumuno ng Micro, Small and Medium Enterprise Office ng Provincial Government of Ilocos Norte. Ipinawanag niya sa pamagitan nito ay hindi magkakaproblema ang mga turista kung saan sila kakain, magpalamig o magkape at bibili ng pasalubong sa kanilang mga kaibigan, mga miyembro ng kanilang pamilya sa kanilang pag-uwi. Ayon sa kanya, inuna ang border sa bayan ng Badok dahil naoobserbahan na madalas na maraming pumupunta sa sabing lugar upang kumuha ng larawan maliban pa sa mga humihinto at nagpapahinga doon na mga biyahero papunta sa hilagang bahagi ng lalawigan at sa mga papunta ng Apayao at Cagayan. Kaugnay nito, sinabi niya na nasa kasalukuyan ay may lugar na pwedeng magpahinga, magpalamig, magkape o kumain ang mga hihinto sa border ng Ilocos Norte. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpirang may tunong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! Nandito muna sa ating mga reporter sa labas ng himpilan, Philippine Standard Time. Hoy! Pinoy! Gising na! Hoy! 13 kalahating minuto bago mag-6 in the morning, magbabalik po ang Pinoy Gising. Minuto na lang bago mag-6 in the morning. Yahoy! Yahoy na tayo sa Metro Patrol! Ito na po ang ulam tip sa Pinoy Gising, hatid na nag-iisang Yusek at palengke queen namin, Mama Beth Samson. Mama Beth. Yes, Daryl. Good morning ulit. Ayan. Yan. Okay, pwede kayo maginis ng ampalaya sa itlog o sa hipon. Chapsoy sa atay balon-balunan, pakbet sa bagoong alamang, tortang talong sa itlog, talong at bagoong sa pritong isda. Pwede kayo magtochong bangos, paksiw na bangos, sarsyadong espada, tilapia o galunggong, sinigang sa ulo ng maya-maya sa miso. Sa manok naman, ito yung favorite ni Daryl, fried chicken o buttered chicken, chicken adobo, afritada, kaldereta at tinola. Kung gusto niyo naman magluto ng baboy, sweet and sour pork, menudo, mechado, nilaga, sinigang at tokwat baboy. Mamili na kayo sa dami na yan para sa ulam tips sa Pinoy Gising. Metro Patrol Beth Samson nagbabalita ng tama, nagbabudget ng tama at syempre nagluluto tayo ng tama. Daryl? Pinoy Gising! So ano, tortang talong ulit tayo today, Mama. Tsaka ano, fried chicken. Love na love yan ata ni mo, paborito. Yan ang paborito ni Mama Beth, yung tortong talong with egg. Diba? Tapos ako daw laging daw fried chicken. Ano? Fried chicken? Fried chicken daw lagi. Masarap naman talaga. Pati si Liam, di ba? Yan ang favorite ni Liam. Oh, fried chicken. And she has wings na. Kasi every day, all day, every time is ano, no? Breakfast, lunch, dinner. Yes. Chicken. O samantala, tawag po tayo ng isang ronda probinsya. Isang wanted na individual sa Apari, Cagayan, arestado sa kasong acts of lasciviousness. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Sa isang matagumpay na operasyon na aresto ng Joint Tracker Team ng Apari Police Station sa pamuno ni Police Major Joel de la Basan, Officer in Charge, katuwang ang 203rd Maneuver Company at Regional Mobile Force Battalion 2, ang isang wanted
na individual dahil sa kasong acts of lasciviousness. Kinilala ang suspect bilang si Aka Ernest, 44 years old, walang asawa, isang mangingisda residente sa bayan ng Apari, Cagayan. Ang nasabing individual ay inaresto batay sa warrant of arrest na may rekomendang piyansa na nagkakalaga ng 36,000 pesos. Sa kasalukuyan, nasa kustodya ng Apari Police Station ang akusado para sa wastong dokumentasyon bago ito i-turn over sa korteng pinagbulan ng kaso. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Good news! Nakabuo ang mga mananaliksik sa Japan Lalim, ng uri. Nakalagay dito eh. Okay. Isang uri po ng plastic na natutunaw sa tubig alat sa loob lamang ng ilang oras at posibleng maging solusyon sa problemang dulot ng polusyon sa karagatan. Sa kanilang laboratorio sa lungsod ng Waku, pinakita ng grupo ng mga scientists ang isang maliit na piraso ng plastic na natunaw sa tubig alat matapos itong haluin ng humigit kumulang isang oras. Bagamat wala pa silang ilalabas na plano para sa komersyal na produksyon. Sinabi ng pinuno ng proyekto na si Takuzo Aida na nakakukuha na sila ng malaking interes lalo na mula sa sektor ng packaging o paggawa ng balot sa mga produkto. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. At sa balitang sports, masabi lead, sige. Sa balitang sports, ang Phoenix Wagi kontra North Pole, debuting game ni Calvin Abueva, sinupalpal. At nako, meron pa isa. Hindi, iba yun. Iba na yun, oo. Ayun, kiniba galing, Ay, ang magbabarita ko, hindi. Ay, ang aking lang! Ang tisoy ng buhay ko. Mas maagitan na lang yung picture. Ano sa picture ni Tisoy? Tawagin mo si Tisoy. Ito po mga kaibigan, ang sobra sa pagpapaputi na overdose. Sakla, magla-live ka pa ba? Nako, tawagin natin ang aking lovey doves. Ay, nakikinig si Mama. Good morning love na. You too, Ma. Good morning na, Ian. Good morning, Darren, Maine at Anton. Hindi pa ka Ay, hindi pa ba? Sorry. Pasok na sa puso ko, Ian Artico na. Good morning, Daryl, Maine at Anton. Narito na ang aking lili. Baka Anton ka naman, baton naman ang dating. Wala mo ka na bigla. Anton, parang maton na maton. Parang taga-tondo ka yan. Wala mo na ka na bigla. Eto na nga ang aking latest first update. Sinira ng Phoenix Fuel Masters ang debut ni Calvin Abueva sa Northport, Batang Pier matapos itong manalo sa score na 118-107. Pinangunahan ni Jason Perkins ang Phoenix kung saan nakakuha ito ng 26 points, 8 rebounds at 4 na assist. Sinundan naman ito ng rookie player ng kupunan na si Kai Balungat kung saan nakakuha ito ng 17 points habang si Kenneth Taffy naman ay may 14 points. At yan ang aking Baluga? Kai Balungat. Kay akala ko Baluga. Hindi. Hindi. Happy Pride ba? Happy Pride. Okay. At yan ang aking sports news. Ay, tapos ka na agad? Nagbabalitan. Sorry? Tapos ka na? Yes. Okay. Ang casual. Yes. Anyway, hindi na ba rin tapusin mo yung sports so magmula akong tapusin. Ay! Extra na! At yan ang aking sports news. Tika muna! Ito na nagbabalitan tayo. Hoy! Naglilingkod. Sabi mo ano? Andiyan ba si Mama? Yes, nandito. Hi, Ma! Banding soon! Happy Pride! Aray ko! Thank you, Ian. Thank you. Ingat, Ian. Yan po ang report ni Ian Artigona. Pinoy Gising!
Samantala sa ating showbiz, Marcos, kala ko yun ay showbiz. Marcos Adoro ng Eraserheads na nindigang inosente sa kasong sexual abuse na isinampa laban sa kanya. Alamin natin ang detalye mula kay Anton! Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted! Napakaganda talaga ito ni Ian Arcade na Anton! Pagdating sa amin, tingnan na, good morning, Daryl at Larmaine. Tapos pagdating sa'yo, good morning, Anton. Walang kabog-abog. Oo nga. Ikaw ha? Yan, manda ka. Alam mo, yan ay gusto niyang pumuti. Oo. Ay, ang sabi ko sa kanya, gamit siya ng gamit ng sabon na papayaso para daw papuputi niya. Ay ko sa kanya, wag mong isabon yan, kainin mo para mas epektibo. Ganun pala kasi. Ganun pala ang tamang paggamit. Langya ka. Ay, ito na sa balitang show. Mag-a-alarm yan. Itinanggi nga po, no, kasama. Oo, kasama na po sa isang dating na concert sa October 18, itong si Eraserheads member na si Marcos Adoro. Ano nga? Tama ba ako? Marcos. Yeah, Marcos Adoro. Marcos Adoro. Ito, ayon sa producer na nasabing concert, ito ay dahil sa hanggang ngayon ay inosente pa rin daw itong si Marcos doon sa paratang sa kanya ng sexual abuse o panggagahasa doon sa isang high school student na nagsalita sa Reddit noong March 30 lamang at doon ay kinumpirma niya umano ay hinalay siya nitong si Marcos. Ayon pa dito ayon sa producer ay hindi nila kinokondon ang panggagahasa, yung act ng panggagahasa, pero mas hindi rin daw nila tinatanggap yung ikaw po ay ginajudge nga sa pamamagitan ng social media. So meron daw pong due process dapat at kapag sa pakikipag-usap daw po nila kay Marcos ng masinsinan ay talagang itinanggi nito na siya po naman ay nanggahasa ng isang high school student. Kaya sabi ng ganon, kaya po nila ito isanama ulit sa ilang concert at kung mapapatunayan sa mga pagdinig kung magsasampa man po ng kaso ay doon po sila babase na sa kung ano ang desisyon ng korte. Ayan, malinaw po yan. Okay. At yan na po ang balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat, Ton. Thank you, Ton. Mali. Salamat, Anton. Anton, salamat. Thank you, Ton. Anton. Dapat maton na maton. Anton. O yan, hindi pa nag-a-alarm. Meron pa tayong oras para ibigay sa inyo ngayong morning ang aming patama quote for today. Pag sinabay mo ang sipag at tiyaga, syempre mayroong nilaga. Hindi, sigurado ang resulta. Yun pala yung patama ko today. Pag sinabay mo ang sipag at tiyaga, mayroon na pong resultang makukuha at sigurado ang nasabing resulta. Bibilang ako, in 3, 2, 1, tunog! Ayun na! At iyan na po ang Pinoy Gising ngayon Thursday morning. Kami po nyo nakasama, Daryl Justin. Main Barreto. Flying Anton. Dapat Anton, nagbabalita ng tama. Inuubo na. Naglilikod ng tama. Susunod na po ang Pasada Balita kasama sina Kuyang, ayan na. Wait. Kasama si Kuyang Johnny Bañez Ay, si Johnny Bañez. Si Papa John. Papa John, makita ka nga. Kamukha mo si San Pedro eh. Sa isko. Ang programang ito ay rated SPG. Hindi na ako nakakamoy ng motor. Johnny Bañez at Trunasino. Pasada Balita. Bye! Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan.